Ano? Nakakaramdam ba kayo ng takot? Yun. Yung tipong, kunyari, nabasag niyo yung plato, di ko kayo sa namin yun. O di kaya, natatakot ka kasi baka mahuli kayo nang niloloko ng jowa mo. Pero, andito ako tonight to assure na pag nasa Lord ka, hindi mo na kailangang matakot dahil kasama mo siya at matuto ka rin magdiwang. Mabilis lang po ako. Yung title ko po ngayon is Fear to Faith, Trusting God's Promise. Ayan. So, ang scripture ko po ay magagaling sa Isaiah chapter 41, verse 10. And sabi dito, huwag kang matakot, kasama mo ako. Huwag kang mag-alala, ako ang Diyos mo. Papalakasin kita, tutulungan, di ka pababayaan ng nililigtas kong kapangyarihan. Yung buko po is ano siya, sa Pinay version po. Ayan. So yung background po ng Isaiah is traditionally attributed to the 18th century BC. Hebrew prophet Isaiah, son of Amos, who lives in Jerusalem. And yung book naman po ng, yung sa Israel naman po, ayan, ano po kasi siya, dito, sinabi po kasi yung chapter na to, yung verse na to sa mga Israelites, sa bansang Israel, and tsaka kay Jacob, ayan. Tapos, sabi dito, yung sinayin ng Israel ay bumihag at nasakop ng iba't ibang imperyo. Sa kasaysayan, kabilang ang mga Asyriano na bumihag, ayan. Ang mga pangyayaring ito ay nagresulta ng pagkabihag ng kanilang mga mamamayan. Ayan. Kausap dito ni Lord is yung bansang Israel at si Jacob. Ayan. Dahil sa mga panahon ngayon ay nawalan na sila ng pag-asa yung bansa at nawalan na rin si Jacob. At natakot na sila dahil sa pananakot ng Babylon. So ngayon, paano ba natin i-overcome yung takot na kinakaharap mo? Ayan, yung mabilis lang po ako, I have 2 pointers. Ayan, yung number 1 ko lang po is, huwag kang mag-alala. Ayan, sabi mo nga muna sa katabi mo, huwag ka na mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sabi niya sa verse 10, huwag ka na mag-alala, ako ang Diyos mo. Sinabi ni Lord, na ano pa ba kailangan mong ikabahala? Nakasama mo naman ako, nandito naman ako, di ba? Lakasan mo lang yung faith mo at yung pananampalataya mo. Kadalasan kasi naumuna na yung takot eh. Imbis na nagiging faith over fear, nagiging fear over faith na. Amen? Ayan. Kaya matuto tayong isipin, nakasama lang din natin si Lord. Ayan. Number 2, mabilis lang po talaga, I am with you. Ayan. Sabi sa verse 10, huwag kang matakot, kasama mo ako. Tulad ng sinabi ko kanina, wala kang dapat na ikatakot dahil yan yung promise na ni Lord. Ayan, yung verse din po kasi na to, promise din po siya ni Lord sa bansang Israel. Ayan. Tapos, sinabi niya rin po ito kay Abraham sa Genesis chapter 15 verse 1. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Don't be afraid, Abraham. I am your shield. You're a very great reward. Paragi mo lang tandaan, nakasama mo si Lord at hindi ka nag-iisa. Yan, mabilis lang po as I conclude na po. Huwag mo naman sana makita yung sarili mo na mas nilalamon ka ng takot kaysa sa pananampalataya mo. At nangako naman siya na hindi naman tayo papabayaan ni Lord. Tulad ng ginawa ni Lord kay Abraham, hindi niya pinabayaan. At ganoon din si Lord sa atin. Hindi niya tayo kakayaang kaharapin ng challenges ng tayo or di kaya kaharapin yung struggles ng tayo.